Isang lalaking gamer ang nagdesisyong lumabas ng bahay kahit sanay siyang nasa kwarto lang para bilhin ang limited edition ng isang sikat na laro na nakasale. Kahit mahaba ang biyahe, tuwang-tuwa siya dahil nabili rin niya ito. Hindi na rin siya sanay sa init ng araw dahil ilang araw na siyang hindi lumalabas. Habang naglalakad pa uwi, nakasalubong niya ang dati niyang kaklase noong high school. Bigla siyang naalerto nang mapansing may paparating na truck at muntik nang masagasaan ng babae, kaya agad niya itong tinulak para iligtas. Pagmulat niya ng mata, nasa ibang dimensyon na siya. Isang babae ang tumawag sa kanya sa pangalang Seto Kazuma at sinabing, patay na siya. Tinanong ni Kazuma kung ano ang nangyari sa babaeng niligtas niya at sinabi ng kaharap niyang babae na buhay pa ito. Dagdag pa niya, hindi naman talaga mapapahamak ang babae kahit hindi siya tinulak dahil hihinto rin sana ang tractor bago ito tumama. Nagtaka si Kazuma dahil truck ang akala niyang nakita niya kaya naitanong pa niya kung siya ba ang inararo. Sagot ng babae, hindi, namatay siya sa gulat dahil inakala niyang nasagasaan siya ng truck. Natawa pa ang babae dahil first time niyang may nakilalang human na namatay sa ganitong kakatuwang paraan. Idinagdag pa niyang sa sobrang takot ay napaihi pa raw si Kazuma at maging ang mga doktor, nurse, at pamilya niya ay natatawa sa ikinamatay niya. Halos mabaliw si Kazuma sa hiya at pinatigil na siya. Tumigil naman ito at nagpakilalang si Aqua, isang goddess na gumagabay sa mga kabataan sa afterlife. Binigyan niya si Kazuma ng dalawang choice, magsimula ulit from zero sa ibang mundo o pumunta sa heaven at mamuhay roon magpakailanman. Pero ayon kay Aqua, boring sa heaven, walang TV, manga, o games, at magpapaaraw ka lang forever. May offer din siya dahil ang mundo ay sinasalanta ng Devil King's Army at mga halimaw, balak nilang magpadala ng mga namatay na humans doon kasama ang kanilang memories at katawan. Nang magduda si Kazuma kung mamamatay lang din siya, sinabi ni Aqua na pwede siyang pumili ng kahit anong item o ability na dadalhin niya. Hindi rin magiging problema ang language dahil bibigyan ng mga goddess ng kaalaman ng utak niya kahit may risk na bigla siyang maglaho bilang side effect. Habang pumipili siya sa listahan ng powers, nainip si Aqua at minadali siya, sabay insulto na wala namang expectation sa isang shot in na game otaku. Naiinis na si Kazuma kaya bigla niyang itinuro si Aqua at sinabing siya ang pipiliin niya. Agad lumitaw ang magic circle at napagtanto ni Aqua ang ibig sabihin, isasama siya ni Kazuma. May isa pang goddess na nagpakita at nagsabing siya muna ang papalit sa tungkulin ni Aqua. Kahit nagmamakaawa si Aqua, sinabi sa kanya na makakabalik lang siya kapag natalo na nila ang Devil King. Habang nagrereklamo si Aqua, tuwang-tuwa naman si Kazuma dahil masasama niya ang isang goddess sa adventure. Sa huli, sinabi ng goddess na kapag natalo nila ang Devil King, pagbibigyan sila ng kahit isang kahilingan na gusto nila. Hindi makapaniwala si Kazuma na nasa isang parallel world na sila. Excited siya na baka makagamit na siya ng magic at masimula na ang kanyang adventure. Habang puno siya ng excitement, kabaligtaran naman ang reaksyon ni Aqua na halatang nanlulumo. Natanong pa ni Kazuma kung wala ba siyang matatanggap na starter gear o kahit maayos na kasuotan dahil naka-tracksuit lang siya. Pero imbes na sagutin siya ng maayos, tila nababaliw na si Aqua, parang nagpos pa ang mundo habang inalog-alog niya si Kazuma at sinabing napahamak siya dahil hindi na siya makakabalik sa langit. Paulit-ulit niyang tinatanong kung ano na ang gagawin niya. Pinakalma naman siya ni Kazuma at sinabing sa ganitong sitwasyon, ang unang pupuntahan ay ang Adventurers Guild, tulad sa mga RPG games. Kaya agad silang umalis at tinanong niya si Aqua kung alam nito kung nasaan ang guild, total isa siyang goddess. Pero aminado si Aqua na wala siyang ideya kung saan matatagpuan ang mga ganoong lugar. Himala namang nahanap nila ang Adventurers Guild. Pagpasok pa lang nila, agad silang binati ng isang babae. May isang lalaking lumapit at nagsabing ngayon lang niya sila nakita sa lungsod, sabay tanong kung anong klaseng suot ni Kazuma. Kampante namang sumagot si Kazuma na malayo pa ang pinanggalingan nila at napadpad lang doon. Idinagdag pa niyang balak niyang maging adventurer para labanan ng Devil King's Army. Kaya naman masaya siyang winelcome ng lalaki at itinuro ang guild admission desk. Paglapit nila roon, sinabi nilang gusto nilang maging adventurers. Ipinaliwanag ng staff na kailangan muna nilang magbayad ng registration fee. Problema nga lang, wala silang kahit anong pera, kaya napaupo na lang sila sa gilid, parehong nanlulumo. Nasabi ni Kazuma na normally, dapat may starter money sila sa ganitong setup. Doon kumpiyansang nagsalita si Aqua na siya na raw ang bahala at ipapakita niya ang kakayahan ng isang goddess. Lumapit siya sa isang priest at nagpakilalang si Aqua mula sa Religious Order of Access, ang Goddess of Water, at kung follower man ito ay baka pwedeng makahiram ng pera. Nagpakilala naman ng priest na siya ay mula sa Eres sect. Biglang nagbago ang tono ni Aqua at agad humingi ng paumanhin.
Sinabi pa ng priest na maganda ang relasyon ni na Aqua at Ares at narinig niya ang usapan tungkol sa registration fee, kaya nag-abot siya ng ilang salapi. Pero bago umalis, pinaalalahanan niya si Aqua na huwag magpanggap bilang isang goddess. Bumalik sila sa registration desk at ibinigay ang bayad kahit halatang nanlulumo pa rin silang dalawa. Ipinaliwanag ng babae na bawat adventurer ay may kanya-kanyang class o trabaho at may registration card na magtatrack kung ilang halimaw na ang napatay nila. Sa bawat level up, makakakuha sila ng points para matuto ng bagong skills. Pinahawak kay Kazuma ang kamay niya sa isang crystal na tila nagsuri ng kanyang impormasyon at inilagay ito sa card. Pagtingin ng staff, halos average lang ang stats niya pero mataas ang intelligence niya na nagre-resulta sa sobrang taas na lock stat. Gayunpaman, sinabi ng babae na bihira raw magamit ang lock sa pagiging adventurer at mas bagay pa raw siyang maging merchant. Nakiusap pa rin si Kazuma na gawin siyang adventurer bilang primary job. Sumunod si Aqua at nagulat ang staff sa resulta, kahit below average ang intelligence niya, lahat ng iba pa niyang stats ay above average. Ibig sabihin, pwede siyang maging kahit anong class, crusader, swordmaster, o archpriest. Dahil doon, medyo nagyabang si Aqua at piniling maging archpriest para mag-heal ng mga kakampi. Nang marinig yun ng mga tao sa guild, napacheer ang lahat at humanga kay Aqua. Binati siya bilang bagong adventurer at may ilan pang umasa na balang araw ay matatalo niya ang Devil King. Sa kabila ng nangyari sa kanya, sinabi ni Kazuma na dito na talaga magsisimula ang kanilang adventure sa mundong ito. Kinaumagahan, makikitang nagtatrabaho na si Kazuma, nagbubuhat ng mabibigat na kargamento at kung ano-ano pa. Sa gabi, sa kulungan lang sila ng mga kabayo natutulog. Kinabukasan, ganoon ulit ang routine, trabaho, ligo, kain, tulog. Ilang araw din silang paulit-ulit sa ganitong setup. Hanggang isang gabi, habang matutulog na sana sila, bigla na lang napasigaw si Kazuma dahil pakiramdam niya may mali. Kinaumagahan, habang nagtatrabaho ulit, sinabi niya kay Aqua na hindi sila napunta sa mundong iyon para maging ordinaryong manggagawa. Sumang-ayon naman si Aqua at iginiit na kailangan niyang matalo ang Devil King para makabalik na rin siya. Pagdating ng hapon, habang nakaupo si Aqua, sinabi niyang umalis na sila at kumuha ng kill quest. Pero pinaalala ni Kazuma na level 1 pa lang sila at wala pa silang maayos na kagamitan. Kampante namang ngumiti si Aqua at sinabing huwag siyang mag-alala dahil kasama niya ang isang goddess. Habang tinititigan ni Kazuma ang natutulog na si Aqua, napaisip siya na hindi ito ang buhay na ini-expect niya sa isang parallel world, akala niya puno ito ng intense adventures at laban, pero parang masyadong tahimik ang lahat. Maya-maya, nagising na rin si Aqua. Sinabi ni Kazuma na tanghali na at akala niya aalis sila para sa isang kill quest. Napansin din niyang sobrang peaceful ng lugar, inaasahan niyang may aataking halimaw pero wala namang kahit anong senyales ng panganib. Ipinaliwanag ni Aqua na ito ang pinakamalayong lungsod mula sa castle ng Devil King, kaya safe ang area. Pagkatapos, sinabi niyang umalis na sila para simulan ng quest at may kumpiyansang, makakaasa ka sa akin. Dahil isang ang goddess si Aqua, kahit may kaunting duda, pumayag na rin si Kazuma. Nagdala sila ng basic equipment at tuluyang umalis para harapin ang kanilang unang quest. Ang quest nila ay talunin ng 5 giant toad sa loob ng 3 araw. Makikitang takot na tumatakbo si Kazuma habang sumisigaw kay Aqua na tulungan siya dahil hinahabol siya ng isang dambuhalang palaka. Pero bago siya tulungan, sinabi muna ni Aqua na tawagin siya ni Kazuma ng may paggalang. Napilitan naman si Kazuma na gawin ito. Pero imbes na siya ang iligtas, biglang tumigil ang palaka, lumiko papunta kay Aqua at agad siyang nilamon. Kaya napilitan si Kazuma na iligtas siya. Sa huli, nagawa niyang talunin ang palaka pero nabalot ng malagkit na laway ang buong katawan ni Aqua. Naiyak pa nga ito sa nangyari at nagpasalamat kay Kazuma. Dahil doon, sinabi ni Kazuma na umuwi na muna sila at sapat na ang nangyari para sa araw na iyon. Hindi naman matanggap ni Aqua ang kahihiyan kaya agad siyang sumugod sa isa pang palaka. Gamit ang kanyang kamao, inilabas niya ang God Blow. Mukha itong napakalakas pero nang tumama sa palaka, wala itong kahit anong epekto. Sa huli, muli na naman siyang nilamon at si Kazuma na naman ang sumagip sa kanya. Kinagabihan, mariing sinabi ni Aqua na kailangan na talaga nilang maghanap ng bagong kasamahan sa party. Samantala, hindi makapaniwala si Kazuma sa bayad na nakuha nila sa mga palakang napatay, halos kapareho lang ito ng sinahod nila nung nag-construction worker sila. Napabuntong hininga si Kazuma at sinabing mukhang malabo silang magkaroon ng kakampi. Mga newbie pa lang sila at wala pang maayos na kagamitan, kaya sino nga ba ang gugustuhing sumali sa kanila? Pero gaya ng dati, nagyabang si Aqua. Ipinagmalaki niyang isa siyang goddess at isang archpriest na may advanced job class.
Sigurado raw siya na kapag nalaman iyon ng iba, kusa na lang silang sasali sa kanilang party. Kinaumagahan, naglagay sila ng recruitment post pero wala pa ring lumalapit. Kaya nasabi ni Kazuma na baka pwede nilang babaan ang requirements dahil masyadong mahigpit ang paghingi ng advanced job class. Sa lagay nilang newbie at kulang sa gamit, mukhang mahihirapan talaga silang makakuha ng kasama. Habang nag-uusap ang dalawa, may isang babaeng biglang lumapit at nagsabing matagal na siyang naghihintay ng mga kagaya nila. Nagpakilala siya bilang si Megumin, isang archwizard na kumokontrol sa explosion magic, ang sinasabing pinakamalakas sa lahat ng offensive magic. Dahil sa sobrang kadaldalan nito, napatanong si Kazuma kung seryoso ba siya o nagpapatawa lang. Napansin naman ni Aqua ang pulang mga mata nito at tinanong kung isa ba siyang Crimson Demon. Inamin ito ni Megumin at nagpatuloy na naman sa dramatiko niyang pagpapakilala, pero bigla na lang siyang natamba. Nang lapitan siya ni Kazuma, sinabi nitong 3 araw na siyang hindi kumakain. Sinabi ni Kazuma na papakainin niya ito, pero napansin niyang may suot itong eye patch. Tinanong niya kung may injury ba ito dahil maaari naman siyang eye heal ni Aqua. Sagot ni Megumin, kapag tinanggal niya raw ang eye patch ay magkakaroon ng catastrophe na ikapapahamak ng mundo. Agad namang tinanong ni Kazuma kung isa ba itong seal at doon na umamin si Megumin na nagsisinungaling lang siya. Habang hinahatak ni Kazuma ang eye patch, ipinaliwanag ni Aqua na ang mga Crimson Demon ay likas na matatalino, malalakas sa magic, at kadalasan may kakaibang mga pangalan. At nang banggitin ni Megumin ang pangalan ng kanyang mga magulang na sina Yuhio at Hayesaburo, makikita na lang sa mukha ni Kazuma at Aqua ang halatang dismaya. Nang tingnan nila ang registration card ni Megumin, nakumpirma nilang isa talaga siyang archwizard, at kapansin-pansin ang taas ng stats at kapangyarihan nito. Kaya agad siyang isinama ni Kazuma sa kanilang quest. Pero may kondisyon si Megumin, kailangan niya muna ng kaunting oras para i-prepare ang kanyang explosion magic. Nang may 2 giant toads na lumitaw, sinabi ni Kazuma na si Megumin na ang bahala sa mas malayong palaka, habang sila ni Aqua ang haharap sa mas malapit. Agad namang nagpakitang gilas si Aqua at ginamit ang God Requiem. Mukha itong napakalakas, pero gaya ng dati, wala na namang epekto at muli siyang nilamon ng palaka. Inaasahan na iyon ni Kazuma. Habang abala siya, biglang naglabas si Megumin ng itim na aura na bumalot sa paligid. Habang binibigkas niya ang kanyang orasyon, nagmistulang parang kalawakan ng buong paligid. Nang tuluyan na siyang umatake, pinakawalan niya ang isang napakalakas na pagsabog na tuluyang nagpalaho sa dambuhalang palaka. Namangha si Kazuma sa lakas ng explosion magic, pero kasabay nito ang pagbagsak ni Megumin dahil naubos ang kanyang lakas at umabot na siya sa limitasyon. Dahil sa ingay at impact ng pagsabog, may isa pang palaka ang lumitaw at kinain naman si Megumin. Sa huli, wala nang choice si Kazuma kundi iligtas silang dalawa at tapusin ang laban. Sa kabila ng lahat ng kaguluhan, doon na rin nila tuluyang nakumpleto ang kanilang quest. Habang pauwi sila, balot ng malagkit at mabahong laway ng palaka sina Aqua at Megumin, habang buhat-buhat ni Kazuma si Megumin. Ramdam na ramdam nila ang baho, kaya hindi napigilan ni Kazuma na sermonan si Megumin. Sinabi niyang hindi pwedeng puro explosion magic lang ang gamitin nito maliban na lang kung talagang kinakailangan at mas mabuting matuto rin siya ng ibang magic. Pero tumutol si Megumin. Ayon sa kanya, yun lang ang kaya at gusto niyang gamitin. Kahit may iba pang magic types, hindi niya raw ito gagamitin dahil ang tanging hangarin niya ay ang explosion magic kahit isang beses lang niya itong magamit kada araw. Sandaling natahimik ang grupo dahil sa matinding dedikasyon niya. Si Aqua pa nga ay tila natuwa, pero si Kazuma, diretso niyang sinabi na parang wala silang napalang matinong wizard. Dagdag pa niya, base sa laban kanina, parang wala ring silbi ang goddess na kasama niya. Nagpanggap na lang na masaya si Kazuma at sinabing pagdating sa guild, hahatiin nila ng pantay-pantay ang reward. Pero agad siyang pinigilan ni Megumin at mariing sinabi na hindi niya kailangan ng bayad, ang gusto lang niya ay magamit ang kanyang explosion magic. Sinubukan pa niyang kumbinsihin si Kazuma na mapasa sa kanya ang kapangyarihan ng isang archwizard kung papakainin lang siya at bibilhan ng kagamitan. Hindi agad pumayag si Kazuma dahil para sa kanya, masasayang lang ang lakas ni Megumin sa isang baguhang party tulad nila. Habang nagtatalo sila kung tatanggapin ba siya o hindi, may ilang kababaihang nakarinig sa usapan. Nang makita nilang balot ng laway sina Aqua at Megumin, inakala nilang inabuso sila ni Kazuma at tinawag pa siyang manyak. Dahil doon, biglang sumigaw si Megumin na ayos lang sa kanya kahit anong kamanyakan ang gawin sa kanya na lalo lang nagpalala sa sitwasyon. Agad siyang pinigilan ni Kazuma bago pa ito makapagsalita ng kung ano-ano, at sa huli, napilitan na rin siyang tanggapin si Megumin bilang opisyal na miyembro ng kanilang grupo. Kinagabihan, ipinakita nila sa guild receptionist na natapos na nila ang quest.
Dahil dito, nag-level up si Kazuma ng 4 na beses. Ibinigay na rin sa kanila ang kabuoang reward na 110,000 Eres. Pero imbes na matuwa, napabuntong hininga si Kazuma. Kapag hinati sa tatlo, tig 36,000 Eres lang sila at muntik pa silang mamatay para doon. Habang nag-iisip siya kung sulit ba ang lahat, may isang babae ang lumapit at nagsabing nakita niya ang recruitment poster nila. Pagkakita ni Kazuma sa babae, tila kumislap ang kanyang mga mata. Agad niyang sinabi na tumatanggap pa sila ng bagong miyembro. Sa isip niya, sobrang swerte nila, isa itong knight at napakaganda pa. Nagpasalamat ang babae at sinabing matagal na siyang naghihintay sa pagdating ng isang tulad niya. Nagpakilala siya bilang si Darkness at halatang sabik na sabik habang nakikiusap na isali na siya sa kanilang party. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ng video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu.